Malakas ang hangin sa labas ng bahay kaya naman malakas din ang bulusok ng mga puting nyebe. Prenting nagsalin si Kenji ng wine sa kanyang baso at dahan-dahan na yung ininom. Nanatili ang kanyang mga mata sa katabi niyang si Britney na mabagal na kumakain, mapilito sa pagkain na kanyang nasa plato. Noon lang niya yon nalaman. Hindi yun kagaya noon na kahit anong ihain niya sa harap nito ay walang reklamong lalantakan ng kanyang asawa. Ang paborito niyang beef steak sa harapan ay hindi malang niya magalaw. Kahit na ilang beses siyang kinuna ng ilang hiwa ni Manang Elsa, paulit-ulit niya yung tinatanggihan. Britney, hindi ba at favorite mo yan dati? Tumigil sa pagmuya ng kanyang kinakain si Britney at nag-angat na tingin kay Kenji. Dati yon, pero hindi na ngayon. Magmula nung gawin ni Kenji yun sa kanya, tinalikuran ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Kenji na muli pang balikan ang nakaraan nilang mag-asawa. Minsan ang banding nilang dalawa ay ang pagluluto at isa ang steak sa kanilang paboritong kainin noon. Subalit ngayon, tila ni minsan hindi niya naging paborito ang ulam na iyon. Tumusok siya ng isang maliit na slice at inumang yon sa bibig ni Britney. Yung tipong parang isusubo niya ito. Ngunit tiningnan lang siya ni Britney. Medyo nag-aalangan siya. Tikman mo, ang sarap nito. Ilang segundo pang lumipas at hindi pa rin binuka ni Britney ang kanyang bibig. Napapahiyang akmang tatanggalin na sana yun ni Kenji ngunit biglang ibinuka ni Britney ang kanyang bibig at kinagat ang piraso ng slice na steak na sinusubo ni Kenji. Dahan-dahan niyang ginuya yun habang ang namumulang mata ay nakatitig pa rin kay Kenji. Tila ba binabasa ni Britney kung anong nilalaman ng isipan niya ngayon. Nang mga sandaling iyon, lumakas pang pintig ng puso ni Kenji. Sa kanyang mga paninitig ay halatang may pagnanasa pa rin siya kay Britney. Ngunit hindi yun ang pinunta niya doon, kung hindi ang dalhin lang ang anak nila upang makita lang ito ni Britney. Hindi ba ang sarap? Kainin mo na yan, huwag kang mahiya. Ani pa ni Kenji na hindi na rin mapigilan ang pananakit ng kanyang dibdib habang nakatingin sa asawa niya. Parang batang sumunod si Britney sa ipinag-uutos ni Kenji. Wala man itong imik ngunit feeling niya na kapag ginawa niyang nais dito ay baka pagbigyan ng gusto niya. Magpataba ka, magpalakas ka. Paano mo maalagaan si Noah kung ganyan ang katawan na meron ka? Baka mamaya kapag kinarga mo siya mabalian ka ng buto sa bigat niya. Sa sinabi niya ni Kenji mas ginanahan pa si Britney na ubusin ang pagkain niya. Ganyan nga Britney, ganyan nga. Maluhaluhang tura ni Kenji habang nakatingin pa rin sa asawa ang kanyang namumulang mga mata. Ibalik mong dating ikaw. Matiwasay na natapos ang kanilang dinner. Marami ang nakain ni Britney. Kumpara dati noong mag-isa lang siyang kumakain at wala pa doon ng kanyang mag-ina. Muli na naman siyang nagkaroon ng pag-asa kahit na lugmok na siya. Tama naman ang sinabi ni Kenji. Kung sakali man na niloloko lang siya ni Kenji, kailangan niya pa rin na maging malakas para sa kanyang anak. Kailangan niyang ipakita na makakaya niyang sundin ang anumang hilingin ni Kenji kapalit noon ng anak nila. Matapos na kumain na ilang minutong nagpahinga si Kenji, sinamahan niya si Britney na ubusin ang kanyang dessert at pagkatapos ay umakyat na ito ng ikalawang palapag. Pinasama niya sa kanya si Noah, ngunit kabuntot nito ang yaya ng bata. Yung bilin ko, huwag mong kakalimutan ha? Opo Mr. Barrowell. Nang mawala na sa paningin niyang anak at asawa ay nagtungo si Kenji sa hot spring na ginagamit noon ni Althea at ng mga bata kapag malamig ang panahon. Katabi lang yun ay pinatayo nitong pool para naman sa summer ng triplets noon. Nung bilhin ng kanyang kapatid ni Althea ang bahay na yon, ang hot spring na yon sa likuran ng isa sa kanilang kinonsidera upang i-obtain ng bahay. Dumadayo pa siya noon dito para lang makigamit na hindi naman siya pinagbawalan ng kapatid. Sa halip ay natutuwa pa nga ito kuminsan dahil may nakakasama ditong mag-iina. Hindi mo na kailangan magpaalam pa Kenji, ano ka ba? Kung gusto mong gamitin yan, para naman gumaan ang pakiramdam mo. Anytime maaari kang pumunta rito. Nanunuot ng mainit na tubig sa kanyang katawan na maglublob na siya doon. Tanaw na tanaw niya ang pagbagsak pa ng mga snowflakes sa labas na makikita sa maliit na siwang na bukas na may bubungan ng naturang area. Mariing ipinikit niya ang mga mata, ninanamnam ang mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay unti-unti nang naging relax ang kanyang isipan.
Binalikan niya ang inosenteng imahe ni Britney kanina. Kung pinagbigyan niya lang ako ng isa pa sanang chance, sana masaya na kami ulit. Puno ng panghihinayang natura ni Kenji na nilakipan na yun ng buntong hininga. Hindi sana siya nahihirapan. Hindi ako nagkakaganito. Buo sana kaming tatlo. Muli siyang humugot ng malalim na buntong hininga. Pahapiyaw na hinaplos ang kanyang buhok na kaagad nabasa ng tubig. Napigtad na si Kenji at biglang napatayo nang makitang may sumisisid sa ilalim nun. Hindi niya alintanang paghalik ng malamig na hangin sa kanyang wala ni isang saplot na katawan. Shit! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Umalingaw-ngaw na niyang sigaw dito. Nang lumitaw ang ulo nito sa tubig ay naging malinaw sa kanya kung sino yon. Britney? Anong ginagawa mo dito? Akala ko'y nasa room ka kasama mo si Noah. Sa halip na sagutin ni Britney ang sunod-sunod na tanong nito, mabilis nang tinakpan ng kanyang dalawang dibdib na nahantad na sa mata ng kanyang asawa. Sisinghap-singhap siyang huminga sa paghahabol ng hininga. Ang utos sa kanya kanina ni Manang Elsa ay kailangan niyang maligo sa hot spring nang sa ganoon ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Sigurado siyang walang tao doon nang dumating siya. Wala dito si Kenji kaya nagtataka siya kung paano napunta doon ng asawa niya. Hindi ka ba giniginaw? Nagkukumahog na lumusong muli si Kenji sa hot spring nang muling sumimoy ang malakas na ihip ng hangin. Nang mga sandaling iyon ay dalawa na sila ng kanyang asawa sa hot spring. Nabawasan ang pangangatal ng katawan niya sa lamig na doon. Biglang naisip ni Kenji na namiss niyang ganun tagpo kasamang asawa niya. Hindi, mainit naman ang tubig eh. Sumilay ng kakaibang ngiti sa labi ni Kenji. Mukhang nakukuha na naman niya ang loob ni Britney. Sumasagot na ito sa mga tanong niya kumpara kanina na parang hindi siya nito kakilala. Sinamantala na yun ni Kenji, ang patuloy na kausapin to. Oo nga pala, mainit ang tubig. Ngayon mo lang ba ito ginawa? Marahang tumango sa kanya si Britney. Medyo maaliwalas ng mukha ng babae ng sandaling iyon. Sa kanyang isipan, kung nais ni Kenji ng ganitong laro, bakit hindi na lang niya sakyan? Bakit hindi na lang niya patulan? Total, hindi naman siya tutulungan ng hipag niyang si Althea gaya ng pangako nito. Si Kenji na lang ang gogoyoin niya hanggang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa mga kamay nito. Kung kailan yon, hindi niya alam, subalit hindi siya nawawala ng pag-asa dahil alam niyang isang araw, aayon din sa kanya ang lahat, magiging pabor din sa kanyang tadhana. Pagbibigyan din ng kapalaran. Dapat araw-araw mo itong gagawin, makakatulong itong bumalik ang dating sigla ng katawan mo. Makahulugang magkahinang ang mga mata ni na Britney at Kenji nang dumating doon si Manang Elsa. Dala-dala nitong malaking tuwalya na para kay Britney. Nagulantang ang matanda nang makita niya si Kenji na naroon at kasama ni Britney na nakalublob din ng katawan sa hot spring. Nagpalipat-lipat ng tingin niya sa mag-asawa, naguguluhan kung anong sasabihin at dapat niyang gawin sa sandaling iyon. Nandito rin po pala kayo, Mr. Barrowell. Napalingon na sa banda ng matanda si Kenji na marinig ang kanyang boses. Oo, ikaw bakit ka narito? Pinakita ng matandang dala niyang towel habang kinakabahan sa kakaibang tingin ipinupol sa kanya ng amo na parang puno yun ng pagkadismaya. Yung tipong pinagpapawisan siya kahit ng lamig na panahon. Dinalhan ko po si Madam Britney ng tuwalya. Pakilagay na lang dyan, mamaya pa siya aahon. Sabay na lang kami. Pala desisyon tugon ni Kenji na walang anumang emosyon sa kanyang pinapakitang boses. Subalit Mr. Barrowell, naghihintay po si Noah sa kanya sa... Hindi mo ba ako narinig? Sinong amo sa ating dalawa? Ako hindi ba? Kung ano sasabihin ko, yun ang gagawin mo. Mainit na ang ulong saad ni Kenji sa matandang bahagyang na estatwa. Hindi niya na alam kung anong sasabihin sa amo. Alis na. Nagkukumahog na ibinabana ng matandang dala niyang tuwalya. Pigil lang hiningang umalis na siya sa area ng hot spring. Ilang lingon pang iniwan niya sa mag-asawa. Hindi niya kinakitaan ng pagtutol sa mga mata si Britney nang gawin niya yon. Nanatiling normal at kalmado lang ang naging itsura nito na parang walang anumang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Lingid sa kaalaman ni Kenji at ni Manang Elsa ay kanina pa punong-puno ng takot ang dibdib ng babae. Ngunit kinakailangan niyang gawin iyon upang ipakitang kayang-kaya pa rin siyang manduhan ni Kenji nang sa ganon na hindi siya magduda sa magiging hakbang niya. Bumiti si Britney sa asawa nang ilipat nitong madilim na mga mata sa kanyang banda. Pinalamlam at pinaamo na ni Kenji ang kanyang muka at saka ngumiti sa kanya. Kaunting babad pa para rin naman ito sa ikakabuti ng iyong katawan. Binalot na silang dalawa na nakakabinging katahimikan. Pagkalipas ng halos kalahating oras ay nagpasya na si Britney na umahon na. Nilingon na ang banda ni Kenji.
Aahon na ako. Hindi ka pa ba giniginaw? Mahinahong wika ni Britney sa kanya. Muling umiti lang si Kenji at kapag daka ay tumango lang sa kanya. Sige, mauna ka na. Walang hiyahiyang tinungo ni Britney ang hagdan ng hot spring. Parang puting kristal na nagkislapan ng mga butil ng tubig na bumagsak mula sa kanyang katawan. Pulang-pulang kanyang buong katawan, dala ng maligamgam na init ng spring. Payat man ngunit hindi may tatangging naroon pa rin ang alindog ng katawan ng babae na sobrang kinabaliwan noon at minahal ni Kenji. Napakagat na sa labing napatdang mata ni Kenji sa kanyang kahubaran. Hindi niya maipaliwanag ang init ng katawan na agad lumukob sa kanya, lalo pa nang mabagal na humakbang si Britney patungo kung nasaan ang tuwalya. Sa gilid ng mga mata ni Britney, kitang-kita niyang pagiging hayok pa rin ng asawa sa kanyang katawan, kung kaya naman mas binagalan niya ang hakbang. Bandang kalagitnaan ay tumigil pa siya tumarap sa banda ni Kenji, nang sa ganon ay magkaroon pa ito ng magandang view ng kanyang katawan. Hindi alintanang halik ng hangin na nagbibigay sa kanya ng matinding lamig na sandaling iyon. Sigurado ka, ayaw mo pang umahon? Muling ulit niya sa kanyang tanong, napaiwas na ng tingin si Kenji sa kanya na parang siya nang nahihiya sa asawa. Lihim na ipinagdiwang yun ni Britney, lalo nang makita niya kung paano tumapalunok ng kanyang laway, dahilan upang gumalaw ang kanyang Adam's apple. Oo, mauna ka na sa loob, Britney. Nang muling tumalikod si Britney ay muli siyang palihim na pinagmasdan ni Kenji. Matapos na ibalot ang katawan sa tuwalya ay muling nilingon niyang banda ng asawa. Hindi nag-iwas ang tingin ng lalaki. Papasok na ako sa loob, tumango lang si Kenji at sinundan ng tingin ng pagtalikod sa kanya ni Britney. Naiwan si Kenji na nilamon na ng tahimik na paligid. Sa halip na marelax ang katawan at maging kalmado, narinig niya ng mabilis na dangdug ng puso niya. Sumandal siya sa mahamog na pool at pumikit para ipahinga ang kanyang pagod na isipan. Pero ilang sandali pa yung hubad na katawan ng asawa ang sumulpot sa balintataw niya. Naalala pa niya ang eksenang nakikipagtalik siya sa kanya noon. Lalo pang uminit ng tubig sa pool nang dahil sa naging laman ng kanyang isipan. Nagbabad pa si Kenji ng halos 1 oras. Nagpa siyang maligo na. Binalot ng tuwalya ang katawan at dahan-dahang umakyat na sa master's bedroom sa ikalawang palapag. Pagkapasok niya sa kwarto, nakita niyang kanyang mag-ina na magkatabi na nakahiga na sa kama. Bukas ang maliwanag na ilaw. Wala na rin doon ang yaya ng anak nila. Ang plano niya sana ay sa ibang silid siya matutulog, ngunit tinatamad na siyang ipalinis pa yon. Kaya pa simple siyang lumapit at humiga sa kama. Sa tabi ng kanyang mag-ina, nangiangat niya ang comforter ay nakita niyang magkayakap ang dalawa na mahimbing na natutulog. Nasa isang bisig ni Britney si Noah. Sa tanawing iyon ay muling napalunok ng laway si Kenji. Binabagabag na naman siya ng kanyang konsensya. Ang maputit malambing na munting muka ng batay nakadikit sa muka ng kanyang ina. Muling nabuhay ang pinipigilang pagnanasa sa katawan habang nakatitig sa katawan ng asawa. God, Kenji, maingat na binuhat niyang anak sa gilid ng kama. Pinagsisikapan niyang huwag itong magising at saka diniinan si Britney para halikan ito nang walang pag-aalinlangan sa bibig. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang pajama gamit ang isang kamay. Nagmamadali siya. Hindi na makapaghintay si Kenji na muling makanig ang kanyang asawa. Napadilat ng mga mata doon ni Britney. Agad siyang nahintakutan nang makita sa kanyang ibabaw si Kenji ngunit hindi niya ito magawang itulak ng dahil sa lakas nito. Huwag, Kenji! Sinubukan niyang pumalag ngunit nagawa pa nitong hawakan siya sa dalawang braso at naipin na iyon sa itaas ng kanyang ulo. Nang tangkain niyang muling sumigaw at tumutol sa ginagawa nito, ay sinimula na nitong halikan ang kanyang labi. Nalasahan na niya ang laway nitong sigurado siyang kilala ng kanyang katawan. Hindi lang yun, ganun din na mainit nitong hininga. Naaminin niya man o hindi, ay na-miss niya. Shhh! Sambit ni Kenji na nagpatuloy sa kanyang ginagawang paghalik sa tuyong labi ni Britney. Patuloy na lumangit-ngit ang marangyang higaan nila, gayon din ang katawan ng babaeng nasa ilalim ni Kenji. Diniinan naman ni Britney ang kanyang mga balikat at pilit na nilabanan matapos na makawala ng 2 kamay sa pagkakahawak ni Kenji. Umaasa na baka kapag ginawa niya yon ay makawala na siya sa asawa. Subalit bigo siya, nabasag ng boses niya ay hindi pa rin natinag si Kenji. Please, huwag Kenji, maawa ka sa akin, pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi na inisip ni Kenji na big deal pa yon. Siya pa rin naman ang asawa ng babae, kahit na matagal siyang hindi nakauwi. Siya pa rin ang asawa at nagmamay-ari sa katawan ni Britney. Ang ina ng anak nilang si Noah, gusto pa rin niya itong makaniig at mag-iisang katawan niya. Isa pa, paano pa siya titigil ng mga sandaling iyon?
Na buhay ng pagkalalaki niya. Nagwawala na rin ito. Hindi nawala sa isipan ni Kenji ang ginawang pagliligo ni Britney sa mainit na bukal kanina at ang kanyang balat ay mas naging malambot at mainit pa kaysa karaniwang araw dati noon. Huminga siya ng malalim na nagpapakita ng kanyang labis na kasiyahan habang sinimula ng angkinin ng katawan ng asawa. Sarap na siya na parang ang iyak nito ay ungol ni Britney. Ipinikit niya pa ang kanyang mga mata upang namnamin ng mga sandaling iyon. Matagal na panahon na rin mula nang makaranas siya ng ganong katinding karanasan. Gamit ang katawan ng kanyang asawa. Iba pa rin ang nararamdaman niya kapag itong inaangkin kumpara sa mga katawan ng ibang babae na panandalian lang. Kenji, please. Hinalikan ni Kenji ang bibig niya upang busalan yon. Naramdaman niyang mainit na luha nitong pumatak pero hindi niya pa rin alintan ang mga pakiusap ni Britney. Pagbigyan mo na ako. Sobrang namiss ko ng katawan mo. Ani pa ni Kenji. Marahas na nagpumiglas pa doon si Britney. Umaasa na pakikinggan siya ni Kenji kahit ng labo na noon. Mariing napahawak ng kanyang dalawang kamay sa bedsheet ng kama upang doon kumuha ng lakas. Napakaramdam niya tuluyang hinigop ng lalaki. Sa nipis ba naman ng katawan niya? Anong laban niya kay Kenji? Hindi pa rin kasi tumigil si Kenji sa kanyang ginagawang marahas na pag-angkin sa kanyang katawan. Nang manahimik siya ay malamlam ang mga matang dumukwang si Kenji, palapit sa kanyang tenga. Dinig na dinig ni Britney hingal na dala ng kanyang ginagawa ngayon. Tumahimik ka kung ayaw mo magising natin si Noah sa ingay na ginagawa mo. Ana lalaking kinagat-kagat ng tenga. Walang nagawa si Britney kung hindi ang ipikit na lang ang kanyang mga mata at hintayin matapos ang asawa sa pag-angking ginagawa sa katawan niya. Tahimik siyang umiyak, hindi na pinili pang manlaban kay Kenji. Sinabayan na lang niya ang ginagawa ng asawa na kahit labag yun sa loob niya. Alam niyang kilala ng kanyang katawan ng katawan nitong ng mga sandaling iyon ay nagliliyab na sa matinding pagnanasa dito. Maya-maya pa'y bahagyang namamaga ng kanyang mga mata at natulala na rin ito. Naging tense ng katawan ni Kenji. Tinitigan niyang mabuting ekspresyon nito. Tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Alam niyang may nararamdamang pangangailangan ng isang babae. Si Britney mahal na mahal siya nito dati. Subalit matapos ng insidente ni Andre, doon nagsimulang magbago ang lahat sa kanila. Hindi niya pinansin ang sarili. Pinagmamasdan lang niyang reaksyon nito habang binibigyan siya ng kasiyahan ng isang lalaki. Hindi na nakatiis si Britney at napaluha na. Sa sandaling naging emotional siya, biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto. Kasunod ang nag-aalangan na boses ni Manang Elsa. Mr. Barrowell, gising pa po ba kayo? May bisita po naghahanap sa inyo ngayon. Hindi sumagot si Kenji na sinubukang ituloy ang kanyang ginagawa. Ipinikit niyang mga mata, sinubukang magbingi-bingihan dito. Si Miss Mercado daw po siya, Mr. Barrowell. Napadilat ng mga mata ni Kenji. Mercado? Si Monica bang tinutukoy nito? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sandali lang. Sa labas ng pintuan hindi mapigilan ni Manang Elsa na mas kabahan. Ilang beses niyang sinipat ng tingin ng babaeng biglaan dumating doon. Napaka-estilo niya at eleganteng manamit. Pero mukhang may iba itong ugali. Sa isang sulyap ay halatang hindi siya isa sa mga babae naglalaro lang sa labas at pagdating sa pag-ibig, ngunit may isang tiyak na katayuan sa paligid ni Kenji. Kung hindi, paano siya maglalakas loob na habulin si Mr. Barrowell sa panahon ng bakasyon na dapat ay nag-e-enjoy ang babae? Saglit lang daw, Miss Mercado. Ano ba kasing ginagawa niya sa loob? Tinasa na ng kilay ni Monica ang matanda. Yun lang, bakit hindi mo ako papasukin? Silid po kasi nila yan, Miss Mercado. Off-limit. Bilang lang ang pwedeng makapasok. Tumahimik na doon ang babae. Halatang inis na. Ngunit pinili na lang niya na magtimpi. Samantalang binilisan ni Kenji ang kanyang ginagawa. Sobrang nahihirapan naman si Britney doon, subalit nang gawin niya ng kanyang asawa. Natagpuan niyang sinasabayan na niya ang bawat galaw ni Kenji habang tumatagaktak ang pawis sa buo nitong katawan. Babalik ako mamaya. Bangon at alis ni Kenji sa ibabaw ni Britney. Hintayin mo ko ha? Ulitin pa natin to mamaya. Maraming beses. Bago niya inasikasong kanyang sarili. Binalik niya sa pwesto nito kanina anak bago kinumutan. Baka sa mukha nitong pagod. Isang halik sa noong kanyang iniwan bago siya tuluyang magpasyang umalis na doon. Hindi noon nantig ang puso ni Britney dahil hindi siya tanga upang hindi maunawaan kung sinong tinutukoy ni Manang Elsa. Ang malabong imahe ni Kenji na palabas ng silid ng huling nakita ni Britney sa pagsara ng pinto. Kahit huwag ka nang bumalik. Mahinang usal ni Britney na muling dumanak ang kanyang mga luha. Nanatiling nakatayo sa labas ng silid si Manang Elsa kung kaya naman hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang imahe ni Britney paglabas ng pinto ni Kenji
mula sa siwang ng pintuan. Parang lantang gulay itong nakahiga sa kama. Doon pa lang ay alam niya na kung anong nangyari sa kanilang mag-asawa. Napailing na lang ang matanda, muling binalot ng lungkot ang kanyang puso sa kapalaran ng babaeng hindi magawang matakasan ng asawa dahil laging nabubulilyaso. Monica, anong ginagawa mo dito? Agad na nangunyapit si Monica sa leeg ni Kenji nang makita siya ng babae. Hindi na ito nahiya pa sa mapanuring mga mata ni Manang Elsa na nakatingin sa kanila. "Na-miss kita eh," pabebeng sagot nitong pinupog na ng halik sa labi si Kenji. Sa halip na umiwas ay malikom pa ang isang kamay ni Kenji sa bewang ng babae. Magkasabay na silang mabagal na pumanahog ng hagdan. Naiwan si Manang Elsa, hindi malaman kung susunod ba sa kanila o papasok ng silid para kamustahin si Britney. Nilingon siya ni Kenji na kagad na nahulaan kung anong tumatakbo sa kanyang isip. "Hindi ka pa ba susunod sa amin, Manang Elsa?" Napaayos na ng tayo doon ng matanda at bumali na ng tingin sa kanila. "Ipaghanda mo ng maiinumang bisita. Nandyan na po, Mr. Barrowell." Nagkukumahog ng sumunod ang matanda sa kanila. Sa halip na sa dining room ay pinili nilang pumesto sa office room ni Kenji. Doon dinala ni Manang Elsa ang inumin na inihanda niya. Pagkaalis na matanda ay mabilis na tumayo si Monica at kumandong na kay Kenji na prenting nakaupo sa mahabang sofa na naroon sa silid. Noon lang napansin ng babae na nakasuot lang ng roba si Kenji. Bahagyang nakabukasyon. Sa sobrang focus niya sa mukha nito kanina, hindi niya ito napansin. "Did you have?" "Yes, dahil asawa ko pa rin naman siya kaya anong mali kung magtalik kami?" Prangkang sagot ni Kenji na matamang tiningnan sa mukha niya si Monica. Napatdapang namula na sa inis na mga mata ng babae. Sa dibdib ni Kenji na bahagyang nakahantad. May ilang mga scratches doon na paniguradong gawa ni Britney. Napalunok na siya ng laway. Hindi niya na kayang matagalan pa yon. Kailangang malaman ni Kenji na may pangangailangan din naman siya. Linggo na ang lumilipas magmula nang huling galawin siya nito at miss na niya ang katawan ng lalaki. Ilang beses niya itong inaya, ngunit ang palaging sinasabi nito'y busy siya at maraming ginagawa. Sa loob ng kumpanya, isa pa tahasan itong sinabi sa kanya na wala raw kuno siyang interest. Masakit yon, ang tahasan siyang tanggihan ni Kenji. Kung kaya naman siya na nagkusang magtungo dito nang malaman niyang pumunta ditong lalaki. Sinadya niya ba talaga si Kenji yung babae dala ng anak nila na hindi nito nagpaalam sa kanya? At ang makita siyang parang maligayang nakascore kay Britney ay parang nagpapabaliw na kay Monica. Sobrang nababahala na rin siya dito. "Hindi mo kailangang pumunta dito, Monica. Dito nakatirang asawa ko." "Alam ko, hindi ka kasi nagpaalam sa akin na pupunta ka pala dito." Sinubukan ni Monica na halikan ng labi ni Kenji, ngunit mabilis na iniwas ni Kenji ang ulo sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ayaw niyang mabahiran ngayon ng ibang labi ang lips niya kung saan hinalikan niya nito kaninang asawa. "Bakit kailangan ko sabihin sa iyong lahat ng lakad ko? Ano ba kita?" Napawing ngiti ni Monica nang marinig niya yon. Parang isang sampal ng lalaki. "Hindi pa tayo opisyal, Monica. Dapat alam mo kung saan ka lulugar." Parang nilamukos pa ang puso ni Monica nang marinig niya yon. "Natabangan na ako sa'yo. Pinakita mo pa talaga dito ang sarili mo. Hindi mo na lang ako hinintay na bumalik. Alam mo bang lahat ng interes ko ngayon sa'yo ay nawala na? Inistorbo mo ko. Pagod ako sa biyahe papunta dito. Dapat nagpapahinga na ako pero heto ako. Hinaharap kita dito." Patuloy ni Kenji na nagsindi ng sigarilyo. "Kenji, ano? Ano pang idadahilan mo sa akin para tanggapin kong desisyon mong ito?" Walang pakundangang pinalis niya si Kenji sa kanyang kandungan at umayos ng upo. Matama niyang tiningnan ng babae na napatungo na sa sobrang pagkapahiya. "Ipapahanda akong isa sa mga guest room upang doon ka matulog. Kapag humupa ng bagsak ng snow bukas, pwede ka na umalis at bumalik kung saan ka nang galing." "At ikaw, magpapaiwan ka pa dito?" "Oo, meron ka bang angal?" Nalamig ng katawan ni Monica. Tila biglang nagbagong trato ni Kenji sa kanya ngayon. Alam niyang dismayado siya sa pagsunod niya dito pero babayaran niya naman ito gamit ang kanyang katawan. Alam niyang hindi siya nito matatanggihan. Ayaw niya ring masayang ang bunga na pinaghirapan niya. Nakatayang tinanggal niya ang suot niyang jacket upang ipakita kay Kenji ang makaluwa ng matang hubog ng kanyang katawan. Muli siyang naupo sa kandungan ni Kenji at pinulupot ang dalawang braso sa leeg ni Kenji. Diniin pa malapit sa mukha nitong kanyang dibdib. "Ayoko matulog ngayong gabi sa guest room. Gusto ko matulog sa tabi mo." Pinalambing niya pang kanyang boses. Umaasang makukuha niya ritong lalaki. "Hindi ako kampanting kaya kang paligayain ng asawa mo na siya lang. Nakalimutan mo na ba? Ako lang ang nakakagawang magpaligaya sa'yo dati pa." Kasinungalingan yun. Kung tutuusin ng maraming babae ang kanyang
makapagpaligaya kay Kenji ngunit pinili niya noong maging loyal kay Britney dahil gusto niya na magbago. Subalit nang dahil din dito kung kaya mas naging tarantado siya. Tinanggal ni Kenji ang dalawang braso ni Monica na nakapalupot sa kanyang leeg. Sa guest room ka matutulog. Huwag mong ipilit ang gusto mo kung ayaw mong paalisin kita dito sa bahay sa mga sandaling ito. Kilala mo ako, Monica. May isang salita. Banta ni Kenji na tumayo na sa kanyang pagkakaupo. Siya ay naseryoso na siya. Kaya mo yung gawin sa akin, Kenji? Madramang tanong na ni Monica. Yes. Hindi na pinatapos pa ng babae ang pagsasalita nito at kagad niyang sinunggaban ang labi ni Kenji na kanina niya pa gustong halikan. Magaling at masarap siyang humalik. Kung kaya naman, kahit walang intensyon si Kenji patulan siya ay nag-response pa rin ng kanyang katawan. Shall we do it here? Malandi ang boses na tanong ni Monica kay Kenji. Ano kayang mangyayari ngayong tila nagtatagumpay na naman si Monica? Nakitin si Kenji. Makita kaya ni Britney ang ginagawa ng dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.